Hindi pala screenshot yun eh. Pinicturan pala ang cellphone. Ang screenshot, cellphone, sinave mo yung screen. Eto, cellphone, kinunan. O, sabihin mo na, sige, let's not on technicalities. Tapos tignan mo yung laman. Yung laman, member daw siya ng CA, hindi siya member ng CA doon. At tapos na. Kay Senator Jinggoy, naka-Amerikana. Minsan lang nga lang mag-Amerikana yung tao eh. Yung birthday niya. Pero ang picture sinabi, birthday niya, hindi naman. So yes, may resibo. Pero may peking resibo eh. But we will address that at the... Grabe, napakahusay ho talaga nitong si Senator Alan Peter Cayetano. At kung sang-ayon ho kayo na dapat siya ang maging Senate President, i-comment nyo na ho yung mga punto de vista dyan sa comment section. At the right forum, Mr. President. But again, we have to follow the rules. Sabi ng Supreme Court sa case ni Vice President Sara, sa tamang paraan, sa tamang panahon. Senator Marcoleta, will you... Yeah, isa pang Same issue eh. Same issue ba? Ano? Yeah, same issue. Kung maging Senate President itong si Senator Alan Peter Cayetano, hindi naman natin pinapangarap na makuha nitong si Senator Rodante Marcoleta yung pro tempore, yung majority leader. Okay na tayo dyan sa Blue Ribbon Committee. Talagang mahusay ho yan pagdating sa usaping legal. Yan si Ping Lacson, expert ho yan sa usaping pagpapakaaso. By the way, baka magkalimutan tayo, nabasa ko yung post nitong si Pambansang Dalaga. Sino bang kontraktor ng New Senate Building? Doon na muna tayo. Sino ang kontraktor ng New Senate Building? Anak ng toko, ang galing-galing sa mga kontraktor eh. Tagal-tagal nang tinatay yung visit na Senate Building na yan. Ginamit dyan yung pera ng sambayan ng Pilipino. Wala silang maisip. Hindi ko nila naisip na ilagay sa edukasyon. Hindi naisip na ilagay sa armed forces o kung saan na pamangkapakipaginabang na direkta makaapekto sa pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Ilinagay ho nitong si Lacson doon sa New Senate Building. Sinong kontraktor nun? Bakit hindi pa tapos? Baka baka substandard yan Sabagay, kung substandard yan yung pinakamagandang substandard na pwedeng nagawa ng kontraktor na pabor para sa sambayan ng Pilipino. Kung sakaling nandiyan na sa loob lahat ng senador ng mga buhaya, pero lang mga matitino, siyempre. Mga buhaya senador, sabay gumuho yan, okay na okay ho tayo dyan. Iba nga, ika nga ni Tatay Digong nung nagsosona siya, Ngayon, kung balita daw niya, yung fault line, nasa gitna ng House of Representatives, panalangin daw ho niya kung sakaling lumindol. Lumindol na ngayon para maubos na mga kurakot, di ba? Sama mo na si Tatay. Ultimate sacrifice, pati si Tatay Digong, ganun siya, napaka-selfless niya. Para lamang maubos na, kumbaga, sakripisyo ko na sarili ko para matapos ang pagnanakaw nito mga kurakot na to. Sa Senate Building, dalangin ko, lahat ng opisina ng mga magnanakaw na senador, pagka pumasok sila, sabay-sabay gumuho. So that isang sagutan na lang, maybe I can... Mr. President, Majority Leader. yes, we'd like to recognize Senator Marcoleta, please, Mr. President. Senator Marcoleta is recognized. Yan na. Mr. President, I rise on a question of privilege. There are recent... Laki ng problema nitong si Skol Bukol. Yan ang problema pagka nag-uusay yung sayang ka, hindi mo naggagaling-galingan ka. Yan ang napapalaw. unsettling statements. Oh. Yeah, Mr. President, just to, before, my apologies to Senator Marcoleta, because Senator Erwin has been quietly, diligently waiting for his turn to give his privilege speech. Ayan niyo si Ed Sylvester, anong privilege? Huwag niyo pong privilege yan. If Senator Erwin is willing to give way, we have no problem, Mr. President. All right, go ahead. You may proceed. And besides, Mr. Majority Leader, I'm rising on a question of privilege, which is the higher and preferred way of speaking before this body. Mr. President, I am armed by the explanation of the minority leader that we're not questioning the prerogative of the presiding officer, but we can question the Senate President on issues that are quite legitimate, such as the matters I would like to raise today. Unsettling because, Mr. President, on September 9, in your interview with ANC Head Start with Ms. Karen Davila,
about the Blue Ribbon chairman being a lawyer. Your answer is, there is no such thing as a rule na dapat abogado yun. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? So useless. Mr. President, I'd like to put on record, there was no inclination from this representation na meron man lang kaming sinabi na ang chairman ay dapat, chairman ng Blue Ribbon Committee ay dapat abogado. Wala po kaming kahit na Sumobra sa pabibo eh. Pagkakaharap niya, mga dilawan at pinklawan ng mga reporter, sumusobra siya sa dakdak eh, no? Ayan tuloy. Hindi ka naman binawian sa mga reporter nito, mga nasa minority eh. Babawian kanila sa plenaryo kasi puro palsipikado yung mga statement mo, skulbukol. shadow ng inclination. Any reference to that matter, wala po kaming sinasabi. Ngayon po, yung sinasabing abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, hindi ko po alam kung sino po yung tinutukoy ninyo sapagkat narinig din po kayo sa inyong mga interviews. Sinabi niyo po, Mr. President, na maraming dissatisfied sa direction na tinahak po ng aking investigasyon nung ako pa po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko po alam kung sino po yung dissatisfied sa mga members natin. Wala naman pong perpekto, Mr. President, pero sa akin pong pananaw ay ginawa ko po yung aking makakaya. Kung meron man po akong pagkukulang, ay humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasamahan sa Blue Ribbon Committee. Ngunit hindi ko po sinadya na ilihis sa direksyon ng tamang pag-iimbestiga ang ating Blue Ribbon Committee. Noong September 10 po, Ito yung humility talagang kitang-kita sa mga mga senador na nasa tamang katinoan, hindi yung tipong pagka-umas sa interview, ako magaling, ako kaya ko yan, may lalabas natin katotohanan, hindi pwedeng ganito, dapat ganyan, di ba? Ganyan sila, si Lacson, ganyan. Si Soto, ganyan, di ba? Yung tipong nila, parang sila yung sentro ng universe pagka sila nagsalita. Sila lang magaling. Sila lang dapat pakinggan. Di ba? Ganyan nung sila. Ganyan yan. Kaya mag-ingat ho kayo sa mga pinapakinggan nyo. Pagka mayroong ganong klaseng traits na yung tipong, ako magaling, ako pakinggan nyo, ako mahusay, ako dapat ng dyan. Di ba? Sabi ko na sa inyo. Di ba? Pagka ganon nagtoko, yari kayo dyan. Hinay-hinay ho kayo mga kababayan. Ito. Again, mga banateros, mga Birada Aguila, mga taga third floor, mga kilala nyo naman ho, yan sila Ma'am Sasrugando sa SOT, yung mga grupo nila, kilala nyo ho, yung mga lehitimo yan. Maliban sa mga nabanggit natin, maghinay-hinay ho kayo. Baka ginugood time lang kayo ng mga yan, yung mga Talyanis time, sa Imada, mga nagkakatuwang DDS, nagkakatuwang taga-suporta ni Tatay Digong, anak ng tokwa. Yari ho kayo dyan. 2025, ang programa pong Sa Totoo Lang, sa 1PH, nandun po yata si Job Francisco, Chicky Berhel, Cheryl Cosim. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Discayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront to the integrity of this representation. Yung lamang pong pagsuspetsahan niyo na inedit yung affidavit, paano kayo nagsuspetsa? Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Ako po bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, nagpakaingat-ingat po ako nung sila po sa pamamagitan ng kanilang mga taga-lapit, ay minabuti ko pong hingin sa kanila. Sumulat sila sa akin para malaman ko kung talagang meron silang kagustuhang magpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa dinidinig natin sa Blue Ribbon. At gusto kong masatisfy ang sarili ko, Mr. President, kung totoo nga at kung bakit nila gagawin. So nakareceive po ako na sulat sa kanila, handwritten. At nung malaman ko po na talagang galing sa kanila ang pagpapahayag na voluntaryo, sinabi ko, sige, gawin ninyo. At kinakailangan
bago nyo ibigay sa akin, notaryado na yon. At yun pong affidavit na yon, o subscribe sworn statement, Mr. President, ay naibigay sa akin, araw na po, maggagabi na po ng araw ng linggo, in a sealed envelope. At kung sinasabi po ninyo na ang SOP ay dapat na ibigay sa mga miyembro ng ating Blue Ribbon, wala na pong pagkakataon sapagkat sa umaga po alas 9 ay magsisimula na po ang Blue Ribbon Committee. Noong September 14 po sa Twitter ninyo, meron po kayong binanggit at ito po ang nakasulat. Very depth. Bantay sarado kayo kay Senator Rodante Marcoleta. Akala nyo mga walang niya kayo, makakalusot yung mga pa-Twitter nyo yan. Lahat ng interview nyo, akala nyo pinapanood ni Sen Marcoleta yan. Kaya pagka mayroong masablay na sinabi tong si School Bukol, anak ng tokwa, di ka abogado, bumabla ka dyan sa podium, baka pag nagalit sambay ng Pilipino, bigla silang sumugod dyan sa Senado na yan. Anak ng tokwa, maghahalo ang balat sa tinalupan. Kung gusto mong magkaayos-ayos, School Bukol, alam mo na gagawin. Interviews. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilang magpalitan agad. What are they so afraid of? Bakit minamadali WPP agad ito? Ano bang nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, meron siyang investigasyon ginagawa tungkol dyan. Ano po ba yung pinanggalingan ng mga salitang yun, Mr. President? Sino po yung natatakot? Sino po yung nagmamadali? Kung ang inyo pong tinutukoy ay yung aking sulat para irekomenda na mag-apply sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya, yun po inaayon sa batas, Mr. President. Ito po ay inaayon sa Section 4, Republic Act 6981. Ito po yung Witness Protection Act. Ang sinasabi po doon, in case of legislative investigations in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee, where his testimony is needed, when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. Ay, no. Ang committee po ay nagpasya, Mr. President, kasi hiniling po ng Diskaya sa kanilang sworn statement na meron tangka sa kanilang buhay, sa kanilang seguridad, ang kanilang pamilya at kanilang mga anak. Kung kami po ay nagmamadali, yun po kasi ang sinasabi ng batas. Para makapag-apply po siya na sa Witness Protection Program, ang chairman po ng committee sa pagsang-ayon ng kanyang mga miyembro, kailangan po kami gumawa ng sulat sa Secretary of Justice. Ayun nga po, ipinrepair namin kaagad. Hindi nga lamang po napirmahan ng pumalit na Senate President sapagkat nagpaliwanag siya, nalaman pala niya na meron palang presscon ang ating Department of Justice Secretary na doon sinabi niya, hindi raw siya magbibigay ng witness protection sapagkat kinakailangan muna ang ibalik ng mga Diskaya anumang pera ang kanilang nakuha sapagkat hindi kanila yon. Sa makatid, ang policy daw ng Department of Justice ay ibalik muna yung pera bago aksyonan ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Mr. President, ako po'y nalulungkot. Maski sa aking press con kanina ay sinabi ko kung bakit ganun ang sinabi ng Secretary of Justice. Wala po sa tuntunin yun eh. Kung babasahin lamang po niya ang Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981, wala pong binabanggit doon na restitution, yung pagsusuli. Nag-uumpisa lang po sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga ang komite. Meron na po bang halaga na dapat isuli? Na-determine na po ba yun? Meron na po bang ruling na kung ano kung sino at gaano ang isusuli ng kung sino man ang may kasalanan? Meron na po bang ganun? Wala po eh. Prospective lang pong mag-a-apply eh.
Nasa sections 3 and 10 ang mga requisites kung ano-ano po yun. Mga 10 requisites po yun. Yung restitution, wala po ron. Kaya po ako'y nalulungkot kung bakit po binanggit yun ng Secretary of Justice. Samantalang, nung pong linggo, bago magkaroon ng hearing noong September 8, nagkausap pa kami at binigyan pa niya ako ng kasiguruhan na sige, ibigay mo na sa kanila ang pangangako na mabibigyan natin sila ng immunity sapagkat tayo naman ay magka-partner sa kagustuhan natin, pati yung Witness Protection Program ay ating maipasakagad. So yung pagbibigay po niya sa akin ng garantiya, kasama na po yung kanyang USEC. Yan ang nagbigay sa akin ng lakas na loob. Kaya ako'y sumulat kagad. Hindi ko alam na babaligtarin ako ng Department of Justice. Ngayon po, Mr. President, yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan. Sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin. Binasa nyo sana yung batas. Kung yung restitution po ay isa sa requisite para ang isang tao ay makapag-apply man lang. Yun po kasi yung prinsipyo ng batas eh. Yan, Sen, pasensya na. Ako na mismo nanghihingi ng dispensa sa'yo, ha? Ako na mismo, host yan sa Bulaga. Hindi naman abogado yan. Di ko rin alam kung anong ginagawa sa Senado ng, ano na yan, yung, baka naghahanap lang ng Pepsi. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Soto dyan. Ano bang ambag mo dyan sa Senado, Soto? Tanong ko. Maliban sa pagpapakaaso mo kay Martin Romualdez at dito kay Marcos Jr., ano magiging ambag mo sa Senado? Buti pa nga itong si Lito Lapid, tahimik lang siya di ba? At least, di ba? Less talk, less mistake. Ikaw puro talk, puro mistake Di ba? Si Lapid, basta ako tahimik lang ako, pagkabutuan, tataas ko kamay ko. Tapos usapan, wala maraming tsetche-pureche, di ba? Itong si Soto, kung saan siya mapunta, dumadakdak siya. Punta siya sa ANC, dakdak siya ng dakdak. Punta kay Sierra, dakdak siya ng dakdak. Sa Twitter niya, itikaw mo yung bunganga mo, hoy, Soto, ikaw ha, bingo ka na. Bago siya gumawa ng isang marahas na kapasyahan, alam niyang mag-aalanganin ang buhay niya. Magsasabi siya, nung inaakala niyang maaring makapaglagay sa panganib ng kanyang buhay, kailangan nga bigyan natin din siya ng protection. Yun po yung batas Hindi ko nga po alam kung bakit sasabihin ninyo, bakit may pagmamadali? Dito pa nga po sa sinabi ninyo noong September 13, Mr. President. Ang reading ko, sabi po nyo, camouflage lang yun To put me and the leadership of the Senate under the gun. Kunwari, merong naiinis sila. Kung bakit ko pinirmahan, kung bakit hindi ko pinirmang sulat sa DOJ, baka may commitment sila to someone, to some people. Is there a commitment somewhere? Baka merong nakiusap na pwede silang ipasok sa Witness Protection Program. Lahat po ng ganitong mga pagsususpetsa is a direct affront to the integrity of this representation, Mr. President. Yeah. As a member of the Senate, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong pahayag sa publiko na walang basihan ni katitingman? Ito po yung nakakalungkot. Noong September 10, sa bilyonaryo interview with Ms. Corina, parang naririnig ko nang nagkakapangpangan itong si Senator Rodante Marcoleta habang nagpapa-interview itong si School Bukol kay Karen Davila. Sabi siguro niya, talagang parang naririnig ko siya nagkakapangpangan. Sanchez. Oh. Ang tanong po ni Ms. Corina, Oh. Bryce Hernandez natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang pangamba? Yun po yung tanong niya sa ating Senate President. Ang sagot po ng ating Senate President, sabi niya sa House. Makatid, parang kinonfirm niya. Ang nangyari, yung mga congressmen nag-request na kung pwede daw, huwag ibalik sa Senate dahil meron daw siyang binabanggit na mga senador.
So ang ginawa naman ng mga congressmen, nakiusap kay Speaker, si Speaker tinanong sa akin, dahil ang sinasabi raw kung pwede mo nang i-retain. Sabi ko, hindi pwede dahil sa legal custody namin yan eh. Dahil mayroong contempt dyan sa Senado. Eh nakikiusap sila kung pwede na wag sa Senate mismo, hindi naman i-retain sa House. Ang umandar sa akin, siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon, yung si Mendoza, gusto rin naman namin kunin yun. Alam ko later, iimbitahan namin yun. So ang nangyayari po, Mr. President, kaya ba dinidiscredit, kaya ba pinagsususpetsahan yung Diskaya sworn affidavit sapagkat may binanggit siyang 17 congressmen? Yun po ba ang dahilan? Bakit naman po nung yung Hernandez ay nag-testify sa House, bakit kagyat nating pinakinggan naman ang kanyang katwiran? Dahil may binanggit naman siya, di umano, na may kasalanan na dalawang kasama natin dito. At saka siya nagsabi na, huwag niyo na akong ibalik doon sapagkat manganganib ang buhay ko. Ang maliwanag po dito, pagka ang nagsasalita si Bryce Hernandez, parang merong kagad pagpapatibay. Parang pinaniwalaan na natin na maaaring manganganib ang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang kasama natin. Paano yung buhay ng Diskaya na inimbitahan nila doon? Na binigyan na, bigla na lang nating, wala man lang tayong aksyon. Samantalang 17 congressmen ang binanggit niya. Hindi niyo ba naisip, manganganib din ang buhay niya? Pero walang nagsalita dito sa atin. Yun po yung aking nakikita eh. Huwag po tayo mag-aaway-away. Ang ating pong hinahanap ay katotohanan lang. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po sa ating Senate President, magpapalipad po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo na po ang representasyong ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako. Wala po akong sinabing gano'n. Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Kung ang direksyon ko pong yon ay mali para sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Pero yun po ang nalalaman ko. Sa 3 pagdinig lamang po, nasabi ko na po kanina sa press con, sa 3 pagdinig pa lamang po namin, nakita ko na po ang pangangailangan ng halos 14 na legislative measures na dapat nating kagad na ipasa para sa ganon. Maayos natin, ma-address natin kagad ang malalang problema ng corruption sa ating bansa. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader, Yes, Senator Kiko Pangilinan would like to be recognized, Mr. President. an objection? Sige ko, Hearing Machi. none, Senator Kiko Ay. Pangilinan. Bumaba si Soto. Hindi niya kayang harapin yung mga pagsasalita nitong si Senator Dante Marcoleta. Ang kapal kasi ng pagmumukha nitong si Skull Bukol eh, no? Nagasik na naman siya ng lagim. Nawala na naman ang atensyon ng sambayan ng Pilipino sa issue ng flood control. Doon sa mga ibinulgar nitong si Sara Diskaya, diyan sa Blue Ribbon, nabaling ang atensyon ng ating mga kababayan sa pagpapakaaso nitong si Soto dito kay Marte Romualdez. Gusto nyo pa ba marinig tong si si Kiko Matching? O sige, bigyan mo natin ng isang Is recognized. Thank you, Mr. President. This is not an interpellation, just a manifestation. Mr. President, bago pa man naglabas ng affidavit ang mag-asawang Diskaya, nag-comment na po ako dahil narinig ko doon mismo sa hearing nung tinanong siya nung ilang mga senador, binanggit niya ang mga pangalan at sinabi niyang mula 2022. Hindi bago ng 2022. Wala pa ho silang affidavit noon, tinanong sa kanila sa hearing. Kaya noon pa man, nag-comment na ako. At ako mismo sa comment ko, sabi ko, mukhang Photoshop tsaka edited. Hindi yung testimonya, hindi yung affidavit kasi wala pang affidavit noon eh. Testimonya pa lang nung una o pangalawang hearing. Kaya, in fairness to the Senate President, kung sinabi niyang edited, I was not referring to, this representation was not referring to the affidavit or in any way referring to
the chairperson of the Blue Ribbon Committee. I was referring directly to the testimony given during the hearing, public hearing, of the Discayas, that they said they started flood control projects in 2016 and then went on to continue until 2020. Hindi lang 2016. 2010 pa lang nangongontrata na sila. Yan na nga ba eh. Kasi pagka 16, Duterte yan eh. Kahit Pinoy pa yan, Duterte pa rin yan eh. Sa sobrang galing ni Tatay Digong, pagka 16, Duterte kagad eh, no? Talaga, uwi ka na ano. Tanim ka ng pechay. Isa kang disgrace sa mga Kapampangan. Langya kang Kiko Maching. Diligan mo na lang yung mga pechay nyo nitong si Sharon Cuneta. Gagawa mo dyan, siya ka pa eh, di ba? 25. And they too said na itong mga binanggit nilang pangalan ay sa 2022 lang. So kahit na wala pa ho yung affidavit, doon pa lamang sa kanilang mga testimonya during the public hearing, nakita ko na mukhang hindi kapani-paniwala. At least this is my view as a lawyer, na mukhang kung gagawin silang state witness, kinakailangan buo, hindi edited. And when I refer to edited, sila bilang mga testigo, ine-edit nila. Hindi yung chairman ng komite, hindi yung sa I was not referring to the affidavit, I was referring to their testimony when the affidavit had not yet been actually submitted. Just for the record, Mr. President. Thank you, Senator Pangilinan. In addition, Mr. President, in addition, point number 2, sorry. I was a member and continue to be a member of the committee, the Blue Ribbon Committee. Unfortunately, as was pointed out by the former chairperson, it is the committee that decides as to whether or not we will agree to have a witness taken as in custody to become a witness under the Witness Protection Program. Unfortunately, as a member of the committee, I was not able to read the letter of the chairman then addressed to the Department of Justice. So in that case, Mr. President, sabi siguro kanina, if I heard correctly, nagmamadali dahil nga yung seguridad ng ating mga magiging witness dapat ay paramount. Pero sa akin, mas paramount siguro na may process na ang mga committee members makita man lang yung sulat bago ito'y ma-repair sa Department of Justice. Wala akong nakita, wala po akong nabasa, nakita ko na lang sa dyaryo, Mr. President. Mr. President, kailangan lang masagot yung manifestation ni Senator Kiko. For a while, Importante lang, Senator Marcoleta, Mr. President. you have not been recognized yet. Majority Leader. Parliamentary proceedings na naman. Anak ng tawa, sambayan ng Pilipino. Ayan o, Senado nyo. Parliamentary proceedings, recognize. Pag ba nagpunta ang taong bayan dyan, kailangan pa na recognize. Pag ba umupo kami sa mga upuan na yan, kailangan pa ba na recognize. Magkakaalaman tayo pagdating ng panahon. Ika nga, bibisita dyan ang sambayan ng Pilipino. Ika nga, makikikapi kami dyan. Ang daming parliamentary, hey, you're not recognized yet. Ano recognize? Ang sambayan ng Pilipino, punong-puno na sa kabalentunang nangyayari sa ating bansa. Tapos parliamentary proceedings pa kayo dyan. Mas mainam pa siguro, mga babae magsabuntan, yung mga lalaki magkurutan na lang kayo dyan, di ba? Bihiran yan. Mr. President, we'd like to recognize. Parliamentary proceedings. Oh, well, he may be allowed, if with the permission of the Senate President, let him allowed to answer. Si Soto. Or at least reply to the manifestation of Senator Kiko Pangilinan. And then after, we'll recognize our Senate President for his interpellation. Thank you. Thank you, Mr. Senator, President. wait for a while. Senator Marcoleta is recognized. Thank you. Wait for. Maalala po natin, Mr. President, na nung pangalawang hearing po ng Blue Ribbon Committee, doon po namin finload yung idea na kung nais po ng mga resource persons, particularly po yung mga 15 contractors na naimbita sa ating Blue Ribbon, kung gusto ninyo na magsalita kayo, come into the open, pinload po namin sa second hearing yon.
makakatulong po kayo sa Estado, lalong-lalo na po kung magbabanggit kayo ng mga taong alam ninyo na mas malaki kaysa sa inyo kung bakit nangyari ang matinding korupsyon sa ating bansa. So pinupload po natin yung idea na maaari silang mag-apply under the Witness Protection Program. Kaya po yung una nilang pananalita, nung sila ay wala pa po at hindi pa nakumbinsi siguro na lalabas, iba po yung kanilang testimony sigurado. Ngunit nung malaman nila na may pagkaseryoso naman po yung offer namin, na kung makakatulong po kayo, magsabi na kayo ng totoo, baka po, sabi namin, yung criminal prosecution, Galing mag-cover up nitong si Soto. Ang galing niyang pinagtakpan nitong si Zaldico. Pero mamaya, meron pa tayong Zaldico. Kalmahan niyo lang ho mga kababayan. Si Terry Redon, natunga nga siyang gano'n, natanga si Ray Redon Meron pa tayong meron pa. Kalma lang. Mamaya ho mga pagkatapos nito, balagbag na ho ulit tayo. dispense na yon, pinaka most likely siguro, pagdating ng araw, civil liability na lang ang haharapin ninyo. Meron po akong paniwala na pinag-isipan nilang mabuti yun, kaya lumabas yung mag-asawa na yun. Nung lumabas sila, natural dahil sa magsasabi na sila ng totoo, lalabos po talaga kung anong gusto nilang sabihin. Maring taliwas po doon sa narinig na nauna na pahayag ni Senator Kiko. Sa mga tweet, hindi po pwedeng pagbasihan yung nauna nilang pagsagot sapagkat hindi pa sila nakapagpasya na kanilang sasabihin na kung ano yung nalalaman nilang totoo sa kanilang kalooban. Yun po yung totoong nangyari ron. Kaya hindi po ako naniniwala nang dahil lamang doon sa maaring hindi pareho nung una yung kanyang testimony at doon niya na sinabi yung buong katotohanan ay maaring edited o maaring may pagbabago o hindi pwedeng pagbasihan. Sa aking palagay po, ang pinag-uusapan natin, ano man yung kanilang sinumite, wala pong karapatan ang sino man sa atin na husgahan yun Yun po yung kanilang nalalaman Pagdating po ng araw, ang korte na po ang gagamit doon. Kung sakasakaling matapos po yung investigasyon na ito, nagkaroon po ng committee report at sinumiti po at ang rekomendasyon po ay ipagsakdal lahat ang mga tao may kinalaman dito. Yun pong mga ganong klaseng dokumento ay pupunta rin sa korte. And in the final analysis, only the court can determine yung veracity o yung kawalang katwiran, kung meron man, ng mga naunang pahayag. Yun po yung gusto naming mapansin, Mr. President. Salamat po. Thank you, Senator Marcoleta. The Senate President is recognized. Yan, si Thank you, Soto, Mr. si Soto. President. Thank you, Mr. President. Well, I decided to go down from the rostrum so that I can either answer or debate with any or with any interpellations from our colleagues. No? But let me just try to explain some of the points that were raised that, to me, and that is my opinion, inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung perception in these interviews that the media has been conducting with me. Ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview kukunti pa nga yun Sa lagay na yan sa lagay na yan, konti po yung interview mo naiintindihan naman ho namin na talagang lapitin kayo ng interview kasi yan yung yan ang instruction kasi alam naman ho natin kung sino talaga may control ng mga mga network na yan. Kaya pagka naratibo ng House of Representatives, mabilis pa sa alas 4 talaga rini-report nila. Ngayon, kung baka mapagalitan ka pa dyan sa amo mo sa mga hindi mo tinatanggap na interview, magpaalam ka ha. Sabihan mo yan si Martin Romualdez, itong sa ganitong network, di ko muna kukunin kasi medyo pagod na ako Pagod na akong depensahan ka Ganunin mo na lang ha. Pero whenever I am asked, I come out with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it. In much the same way as I respect your opinion, whatever it is. No, but when it comes to the issue of legal, there are rules to follow. So let me start with what the
the minority leader said, as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order, malinaw sa rules natin eh. A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or, andun yung or eh, or with the concurrence of the Senate President by either A, one detention order, so it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, nung binibigay sa akin yung binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga Diskayas, ang feeling ko incomplete eh. Ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice, kailangan tell all, hindi tell half. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 eh. Sila number one contractor, 2016 to 2022 eh. Ba't wala? Mali ata ah. Hindi ata 2016, 2022 na blacklist pa nga sila eh. O nagsisinungaling ka na naman. O, ang number one contractor, yun kay Saldico noong mga panahon na yung Brad. Hindi yung Diskaya. Ay, akala mo yan, bumabanat ka ng ganyan eh, bibilib sa inyo yung mga makakarinig eh. Lalo lang sila mabubisit sa iyo kasi alam naman nila eh kung... Tsaka noong mga panahon ng mga panahon nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang ganong kalakaran, yung tipong kailangan magbigay ka muna sa ganito para magka-project ka, para hindi ka ma-blacklist. Yung 3-strike policy, walang ganon. Malayang nakakapag-bid yung mga legitimate contractor nun. Ngayon hindi, kahit legitimate ka, pagka hindi ka nagbigay, 3-strike ka, tapos ka. Ngayon lahat ng marunong magbigay, hindi mati-3-strike. Diba? Yung 3-strike, parang ano yun, SOP yun. O, magbibigay hindi, 3-strike. O, ganun lang naman kasimple yan eh. Number one, labas mo yung datos. Baka pick statistic na naman yan. Labasan mo kami ng datos, Soto. Hindi yung tipo sasabihin mo lang, no, panahon ni Digong, ganito yun, number one sila. Di ba? Doon, ang kwento, di ba? So, you cannot blame me if I do not want to immediately do that, no? And then I know for a fact, as I said in the media. Hindi, dapat sabihin mo rin kasi yung pamangking ko, kalaban niya sa politika. Yun. Yeah, pinapahirapan mo pa sarili mo eh. Ka. I know that there is a possibility that we will change the leadership the following day. All right. Now let me continue with some of the opinions that were aired. Well, of course, yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako at nagamit ko yung salitang gimmick, ano? Pero it could had been a wrong word that I should not have used, no? Pwede kasing opinion yun, sapagkat yung public ang madalas kumarinig na sinagsasabi nun eh. Ano? Now, Yan ang napapala na sobrang daldal sa yung mayat-maya nagpapa-interview. Tapos yung mga extension na pinag-i-interviewan nitong si Soto, yun din ang bumira kay Senator Robin Padilla. yan. As far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ako. Hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking eh. Bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Hindi ba? Hindi eh. So, and when I say those things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa si Pepsi Paloma. Huwag kang magalit. Wala naman akong binabanggit na pangalan eh. Pepsi Paloma pa lang eh. Di ba? Pagka yan magagalit ka na kagad. Pepsi Paloma. Huwag kang magalit. Baka maya-maya mapipikon ka na yan eh. Blue Ribbon being a lawyer does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by
Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for 2 years. And he's not a lawyer. Binagdebatihan na namin nila Neptali Gonzales yan, saka nila Ernie Maceda yan, matagal na. Ano? No. He's never a lawyer. Sani Alvarez was not a lawyer. Oh, we even debated about it. Oh, I am very sure, 100%. Oh. Anyway, so again, no, wala akong binabanggit na gano'n. You should not feel alluded to when I say na among la... Kasi, tinatanong nila, hindi. Boss na boss ang dating no? Yan ang problema. Pagka meron kayo nakuhang talk show host, pag meron kayo nakuhang noon time show host, lahat na lang, yung siga-sigaan. Ganyan dati nga, di ba? Hindi naman daw abogado, Senator Lacson. Magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Senator Marcoleta abogado na yun o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? Di ba? Umiikot lang ang mundo, Pepsi. Soto umiikot lang ang mundo. Huwag kang masyadong mayabang. Huwag kang masyadong mayabang. Umiikot lang ang mundo. Yan lang masasabi ko. Baka kung ano pa masabi ko, Pepsi na naman. Soto, Now, again, as far as the rules are concerned, the Senate President has the power to order his transfer. Especially in this case, na I asked the chairman of the Blue Ribbon Committee. Grabe, bawing-bawi yung yung pera nitong si Paldong-paldo no? Yung sulit na sulit yung binayad para... After they sent a letter, and it was done in court. It was done in the RTC 112 this morning. That was where the letter was transmitted to Attorney Valentina of the Senate Legal, who was representing the Senate in the hearing of the writ of amparo. Yun ang istorya nun. So the request was to go back to the Senate. Ay sabi ko maganda, if that is your request, because that is precisely what the members of the minority wanted. Hindi ba? So no question. O ba't may question ngayon? Nalilipat natin, binalik natin sa Senate custody. And then also, to be fair to the OSAHA, every day, they monitor wherever that person is. Kahit na nung dinala natin yung si Colonel something sa Muntinlupa, mayroon tayong sa Pasay City Jail, si Balad ba yun? You don't need to have an OSAA there the whole day, 24 hours. It's not necessary. The important thing is Hindi talaga importante. Siyempre, kayo naman, paano pa pupuntahan ng mga aso ni Martin Romualdez siya ang di ba? Basta pagkabigay niyo dyan, hayaan niyo na yan. Diba? Under the custody of a legal custody. Yun ang importante ron. So, hindi kailangan nakabantay OSAA doon. Now, if you want to change the rules, then you propose an amendment to the rules na gusto niyo OSAA nakabantay kahit saan natin ilagay. Alright? Now, maraming nabanggit kaya isa-isa natin to. Pasensya na kayo. Ang Witness Protection Program, ang pagkakaalam ko, magkakaroon ng immunity from criminal prosecution. So, kung natatakot sila sa kanilang security, billion-billion ang pera nila Ang dami nilang pwedeng bayaran sa security guard Kahit 1,000 security guard kaya nila Bakit kailangan ang gobyerno? Ay galit na galit na ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, kung... Hindi, galit na galit ang mga tao
Kasi nung kumakanta na yung mga witness, nung ipapasok na, nung natamaan na yung amo mong si Martin Romualdez at si Saldico, bigla mong tinanggal yung si Rodante Marcoleta. Ang dating kasi dito, nagsasalita siya, akala niya siguro, yung tipong, okay, papaliwanag ako ha, banat ako ng mga punto de vista sa mga binabato sa aking mga intriga ha. Akala siguro niya nakakapangatwiran siya sa mga ordinaryong Pilipino. Lalo lang ho kami nabubisit sa inyo. Soto, pagka nagpakulay ka ng buhok, siguro di mo pati buhok mo, pinapakulay mo. Anak ng tokwa, bigote lang pinakulay mo eh. Hindi po ba? Kanya ka, oo. Kaya we were just trying to be prudent. Konting konting hinay. Huwag yung sasabihin natin. Kaya sabi ko, ba't tayo nagmamadali? I'm not pertaining to any senator. Bakit? Yan ang problema kasi, senator kasi yun ang ang kapal ng mukha nitong si Tito Soto, no? Sobrang kapal ho ng mukha niya. Ang nagpapapirma, calling mo. Ngayon, kung meron maaakusan nagmamadali, natural yung nagpapapirma na chairperson ng Committee on Blue Ribbon Committee. Ganyan, yan ang gusto yung Senate President. Sarili niyang mga colleague, binababoy niya. Siya mismo pang plenaryo. Sa bagay, sa labas nga, binababoy mo. Diyan pa kaya sa loob, di ba? Sana do not feel alluded to if I don't mention your name. Di ba? And then... paano pagka sinabi kong si Pepsi? Konektado kay ano? Yung nang ano kay Pepsi, nasa ano ngayon? Huwag gano. Hindi ko naman pinangalanan di ba? Walang gano, di ba? Huwag kayong mag-aalit pagka ganon. Nang kakaso-kaso pa kayo di ba? Huwag gano'n, pangit nung gano'n, di ba? Tinutukoy kong Pepsi, yung binuksan yung Pepsi at ininom nitong si Pepsi. Di ba, Pepsi? Sabi ko, State witness, there is no other direct evidence available for proper prosecution So, it is not applicable to the Discayas. At saka na, hindi rin pwede sapagkat ang merong nagko-coach sa likod. Sino yung nagko-coach? Si Mig Zubiri? Yung tinanggal bilang Senate President? Galit dito kay Chis Escudero kaya nakiapid dito sa puti ang buhok na to? Oy, Migs ha, kala mo makakalimutan namin yan. Parkado ka na sa sambayan ng Pilipino. Pananaw ng karamihan, pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Hindi. Ang pwede sabihin... Hindi. Wag mo uyang ka na nagtutunog congressman ka Wag mo sabihin sa pananaw ng karamihan, pananaw ng sambayan. Hindi. Pananaw ng karamihan at sambayanan, yung mga pinoprotektahan mo dyan sa House of Representatives, sila ang most guilty. Naiintindihan mo namin to. Wag nyo ho kaming gawing tanga, okay? Wag nyo ho kaming gawing tanga dito, Senator Soto. This protection program, not the most guilty. Yan, ayun ang sinasabi ng batas. Okay, yak. Yakin ka Anyway. Pagka nababanggit yung pangalan ni Pepsi, nagagalit ka Ay, Direk Daryl Yap, palabas mo na yung Pepsi. Tingnan ko kung nandun si Gusto ko makita gusto ko panood yung video mo, ha? Direk Daryl Yap. As I said, the Senate President has the power to order the transfer. And if I have used a word that does not conform to your palate, then pagpasensya.